welcome back to my YouTube channel guys. Again, it's me Crazy Tess. Kumusta na po kayong lahat? Kumusta kayo amin ditan? Mga gold hunters natin dyan, mga gold lovers, gold investors, mga gustong mag-reseller, at kung isa ka sa mga tao na nagbabalak pa lang mag-start na mag-collect ng gold. Ayan guys, welcome na welcome ka dito sa channel ko because this channel is actually intended para sa mga mahilig sa gintong alahas. Sa video ito guys, ay share ko naman sa inyo yung mga bagay na sana alam ko noon pa bago ako mag-collect ng mga gold jewelries. Kung beginner ka pa lang at hindi mo alam kung ano nga ba, saan ka mag-start, ano yung una kong kokolektahin, anong klase ng alahas, well guys, eto na pag-uusapan natin. Tutulungan ko din kayong maghanap kung saan kayo legit na makakabili ng mga gintong alahas para naman iwas scam. O, diba? Kaya pindutin mo rin yung bell button para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos ko. Naglista ako dito ng mga apat na kailangang i-consider or sana alam ko before ako nag-start na mag-invest sa mga jewelries or sa mga gold jewelries. Ayan guys, this is based on my own experience ha, tsaka based on my own opinion. So magkakaiba naman tayong lahat, pero at least gusto ko pa rin i-share sa inyo para sa mga beginners pa lang. Kung number 1 dito, yung type of gold. Anong klase ng gintong alahas ba yung gusto ninyo? Ayan. Ito sa klase ng gintong alahas na to guys, ayan, dyan na siya nagkakaiba-iba ng purity or yung pagkapuro ng gold. Meron tayong 18K, yun yung pinaka-uso dito sa Pilipinas. Ayan. So kung hindi nyo pa alam yung hallmark ng 18K, yun po yung 750. So pag nakikita nyo, ayan siya guys, example, itong nandito. Ayan yung hallmark na yan, 750 means 75% ng gold ang content nun. Ayan, at kung naghahanap kayo ng pangkaramihan, mataas ang value nito, and then matibay, tsaka katamtaman lang yung kulay niya, so go for 18K na solid gold. Ayan, next is yung 21K, at may hallmark naman ito guys na 875. Ayan, so yung 875 naman, ito yung mga mostly nabibili natin siya sa Saudi. Ayan, yung tinatawag na 21K Saudi gold. Ayan, sobrang dilaw nito. Ayan, I have an example here. Example is this one guys. Ayan siya. Meron akong ring. Ayan, this is 21K. So, meron siyang 875 na hallmark. Ayan, ang ganda ng 21K guys ha. Sobrang dilaw niya, sobrang kintab. And mataas talaga yung sangla nito at saka katamtaman lang din yung tibay niya. Although medyo mas malambot siya konti kaysa sa 18K. Pero dati, mahilig din talaga ako sa 21K. Pero ngayon hindi na masyado. Next na gold haul ko guys, I'm planning to buy 21K yan. Kasi mataas talaga yung sangla ng 21K. Ayan, next naman is yung 22K or yun yung tinatawag nilang Indian gold. Ayan, sa India, maraming 22K. So, meron naman siyang hallmark na 916. Ayan, 916 yung hallmark. Yung tinatawag na hallmark, guys, mostly, makikita nyo yun sa mga alahas. Meron ditong mga naka-laser printed. Ayan, example nito, guys, dito. Dito nyo siya makikita. So, yun, dun nyo ma-determine. Isa yun sa way kung paano nyo ma-determine kung tunay nga bang ginto or gaano kapuro yung gold na bibilhin ninyo. And of course, yung last, yung 24K or yung purong gold. Maraming nagsusuot ng 24K kasi talagang bongga siya talaga tignan. Actually, wala akong 24K dito. Meron pero sobrang liit. Ayan, parang piyaw lang na maliit. So, hindi ko na siya papakita sa inyo. But, ito siya guys, sa picture, ganito siya kadilaw. Pero maraming hindi masyadong gumagamit nito guys dahil masyado siyang malleable, masyado siyang malambot, mabilis mayupi. Ayan, pero ito talaga yung may pinakamataas na value ng gold. Ayan, kasi syempre, purong-puro na yan eh. Kayo guys, anong meron sa collection ninyo? Meron ba kayo lahat nito? Ayan, i-comment nyo dyan sa baba. Or, ano yung pinaka ginagamit ninyo? Or, ilang karat yung pinaka-ginagamit ninyo. Ayan. I-comment ninyo guys dyan sa baba. So, next na nilista ko dito guys is kung bibili ka ng alahas, dapat alam mo yung purpose. 'Di ba? Alam mo yung purpose nito. Para ba yan sa investment mo? Ayan. Is it for everyday use? Or is it for fashion lang? Dapat alam ninyo kung ano yung purpose niyo sa pagbili ng alahas. Yung iba kasi,
Basta makabili lang sila ng tinatawag na ginto, okay na. In the long run, nagsisisi sila, ba't ko ba binili to? Ba't ganito yung binili ko? Ayan, ganyan. Tapos mo naman guys ay investment. Ayan. Go for the solid gold. Yung mga 3 grams pataas or kung meron kang budget is 5 grams pataas. Yun yung magandang investment na gold. Go for the 18K. Lalo kung investment lang at saka pang everyday use mo, go for the 18K. And then of course, kung everyday use mo, ayan, mas okay din kung hindi kayo bababa. Everyday use at ang budget mo lang ay katamtaman. Mas okay kung hindi bababa sa 1 gram yung inyong bibilhin. Okay? Kasi yung 1 gram, medyo okay na yun eh. Medyo okay na yun sa necklace, ayan, sa ring, medyo okay na rin. Basta, ingatan nyo din, of course. Ingatan nyo din yung paggamit, yung 1 gram. Pero, kung meron kayong budget, mas maganda, mas solid, mas mataas yung gramo, mas matibay. Next, kung pang fashion mo lang. Kung pang fashion rin lang, guys, mas okay na siguro na bumili na lang kayo ng high quality gold-plated. Yung coated siya ng multiple times sa gold para hindi rin siya mabilis na mag-fade. And this one is gold-plated siya. Ayan, gold-plated ito, but ang pinaka-gamit ditong material is 925 silver. Ayan. So, kung pang-fashion nyo lang, you have a very limited budget, okay na rin to kasi mura lang siya, guys. This necklace is nabili ko lang siya around 600 pesos, gold-plated, pero yung material is 925 silver. Ayan. So, kung pang-fashion lang and wala talaga tayong budget for real gold, ayan, go for the silver na na-coat ng gold. Kung gusto mong gold pa rin yung itsura niya, 'di ba? Ayan, nilagay ko to sa number 3. Ang kailangan niyo naman i-consider is yung shop or the businesses, yun yung mga suppliers na kukuhanan ninyo ng gold. Ayan. Kayo sa business or sa shop na nagbibigay ng satisfaction sa kanilang mga customers. Kasi meron dyan mga shop na hindi ka nila pinapansin. And then kapag may query ka, ganyan, hindi ka nila papansinin. Kasi nga, merong mga customer na handang gumasto ng mas malaki kesa sa'yo. So parang binabaliwala ka lang kasi nga, small time ka lang, 'di ba? Ayan guys, iwasan ninyong mag-settle sa mga ganong klase na mga supplier or mga businesses. Iwasan nyo yon. Kasi yung ipon na yan, guys, na ipapambili natin ng alahas, pinaghirapan natin yan. And importante din yan kung gaano ka-importante yung pera na ibibili ng mga mas mayayaman pang bibili. Ganon din ka-importante yun sa atin. Ayan guys, doon pagpupunta kayo sa Recto or sa Ongpin, maraming mga ganong shops. And avoid them. Kasi pag nagka-problema ang item ninyo, baka hindi nila kayo pansinin. Dito na tayo sa pang-apat. Ayan. Yung design. Kailangan nyong i-consider yung design. Bakit? May mga design kasi guys na mabilis masira. May mga design na mahirap isangla. May mga design na mataas ang sangla at mabilis ibenta. An example nito guys, na design is yung Japan style na chain. Tagal-tagal na nito guys, pero hanggang ngayon, usong-uso pa rin siya. Aside from that, napakabilis na yung i-dispose kasing daming naghahanap. Bracelet man yan or necklace, mabilis talaga yung i-dispose. Ang classic Figaro na necklace or Figaro na bracelet. Classic siya, mataas ang sangla, mabilis din siyang ibenta. And of course, kahit makaluma ang design na to, very fashionable. Next pa na magandang design guys is yung tinatawag nilang Cuban chain or yung Miami Cuban chain. Meron akong ipapakita sa inyo and this one is a very good example ng Miami Cuban chain. Para siyang ganito guys, oh, para siyang Monaco. Ayan, para siyang Monaco. Ganito yung itsura niya. Yung Miami Cuban link chain. Ayan, napakaganda. Usong-uso to ngayon and matagal na tong uso. So, I think this one is also similar to that Cuban chain. Ito. Ayan. This one guys, parang ganun din siya. Ayan. Maganda siya talaga. Kung first time ninyo guys bumili ng alahas, i-consider nyo, gusto ko ba talaga ng may bato or gusto ko ba ng solid gold? Kung limited pa lang yung budget nyo at ang target nyo talaga is for investment, go for the solid gold. Ayan. Iwasan ninyo yung may mga bato, may mga pearls na mga alahas, may mga gemstones. Kasi, baka pagdating ng panahon na isasangla ninyo, magsisi kayo kasi nga, maliit lang yung value niya
konti lang yung value niya kahit made of gold pa yan. And take note guys, kapag bibili kayo ng mga ganito, mga diamonds, pearls, sila pa yung mas mahal. Mas mahal sila kaysa sa mga solid gold. Ayan, kaya kailangan nyo yung i-consider. Pero kung for fashion nyo yan, kagustuhan nyo talaga yan, and then okay na yung budget nyo, marami kayong budget, go for the diamonds, go for the pearls, walang problema. Okay? Pero kung kayo pa lang ay nagsisimula at gusto nyo talaga na for investment, may madukot kayo in times of emergency, go for the solid gold. Okay? So yun guys, i-review na lang natin. Ano nga ba yung dapat malaman ninyo bago kayo bumili, or kung beginner pa lang kayo, dapat alam ninyo kung anong klase ng alahas ang gusto ninyo. Anong purpose nyo? And of course, yung shop, yung bibilhan ninyo, yung supplier na kukuhanan ninyo, yung design. Ayan. Gusto nyo ba ng mabato? Kung may mga diamonds ba? Or gusto mo yung mataas ang sangla? Ayan. So sa Ongpin, maraming mga manloloko dun guys ha. Mag-ingat-ingat kayo. Ayan, so dapat marunong kayong kumilatis muna. Ayan, mag-research din kayo bago kayo bumili. Ras, saan nga ba kayo makakahanap ng mga supplier? Ayan, sa Recto guys, Santa Cruz. Ayan, i-research nyo or ilalagay ko sa link yung mga shops na pwede nyong bilhan. Ayan, legit tong mga to kasi nakabili na ako sa kanila, or kung makakapunta talaga kayo, mas okay doon dahil unlimited ang supplier doon. Ayan guys, so hanggang dito na lang ang video na ito. I hope nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung gusto nyo pa ng mas maraming ganitong content, ayan, pindutin nyo lang yung subscribe button, and of course, pindutin nyo na din yung notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng videos ko. Ayan, goodbye everyone! See you on my next video. Again, it's me, Crazy Tess.